Guys, ito ang Elejoy. So, sinubukan na natin siyang ikabit. Yan siya. So, hindi pa natin siya matesting sa ngayon dahil apa siya, gabi pa yung oras natin yan. Ayan, so, subukan natin siya kung kaya niyang, kasi naka-indicate po dito yung kaya niyang solar panel. Ayan. So, 20 to 130 volt yung kanyang range sa solar panel input niya, tsaka yung output niya 10 to 60 volt. So ito guys ay ano ito, step down na kaya niya mag-handle ng 2700 watts na solar panel. So kaya niya yung yung apat na solar panel na 600 watts. Kaya pa nito guys. O 5. Apat. So apat. Kaya pa dito. So yung kanyang voltage range yan. Tama yung kanyang voltage sa kanyang andito. So masusubukan natin ito pag ma-drive na natin ito sa solar panel. Ayan. So ang purpose natin dito is para matanggal na yung bayaran ng ating kuryente, dahil sayang yung battery natin dito. Napakaraming battery dito guys. Sayang ito pag hindi natin magamit ito, dahil naka AC input pa tayo dito guys. So kumakain pa rin ito ng kuryente. So ito, subukan natin siya. Kasi ang nangyari kasi dito guys is 24 volt setup ito. Kaya minabuti ko ng bilhan ko ng Elejoy. Dahil pag hindi Elejoy yung bibilhin natin, mapamahal yung setup natin. Mapalaki yung budget natin. Dahil sa pag 24 volt guys, ang kaya lang niya is 1120 watts. Yan, yung kaya niya. Max input voltage, so 150 volt. Pero pag 24 volt guys is 36 to 72 volt. So kailangan natin, pag apat yung solar panel, kailangan natin ng dalawang ganito. So yung price nito is nasa 4,500 o 4,000 or 5,000. Ilagay natin 5,000, so dalawa, so 10,000. So need natin ng ganito, ng meron tayong 10,000 katumbas ng lang yung bili ko dito, nasa 4,000 plus. So kaya niyang i-handle yung 2,700 watts na solar panel. So laking guys, diferensya. Kaya susubukan natin ito, dahil matagal na rin akong gumagamit ng Elejoy guys. Isa lang yung naging problema ko sa Elejoy. Ayan, Elejoy yung ginagamit ko. Matagal na ako nag-Elejoy. Okay yung Elejoy. Meron akong tatlong Elejoy na 600 watts hanggang ngayon, okay pa rin siya. So naka-encounter lang ako ng problema, biglang namamatay po ito, Elejoy. Pero isang beses lang. So ganito, 400 watts na Elejoy step down. Ito step up kasi guys. Yan, step up ito pang pang 24 volt hanggang 48 volt. Ito, step up. Hindi po ito pwede gamitin. Pag step up guys, hindi po siya pwedeng gamitin sa 12 volt. Kaya kailangan natin ng step down. Ito guys, step down po ito. So kaya niyang gamitin ng 24 volt. So imagine guys, 12 volt. So imagine 12 volt yung setup mo, pwede ka nang maglagay ng solar panel na 2,700 watts. Yung laki ng solar panel mo sa 12 volt.
Samantalang kung gagamit tayo nito, ang 24 volt ay kaya lang niya ng 560 watts. So kailangan natin ng apat na ganito katumbas sa isang ganito pag 24 volt yung setup. Dahil dito guys ay step down, kaya niya mag-handle ng 10 volt hanggang 60. So, ibig sabihin pwede ito sa 12 volt kasi 10 volt yung kanyang pinakababa na voltahe. Ayan. So susubukan natin ito kung makatipid ba tayo guys. Kung tama ba yung ano natin, yung desisyon natin na LG yung gagamitin. Ayan. So mapasubukan natin ito, i-update ko kayo kung anong ano nito, kung makatipid ba tayo na setup. Kasi 24 volt naman, okay naman sa akin ito 24 volt, pero ano pa rin, maglagay pa rin tayo ng ano, dalawang ganyan yung controller katumbas ng isang LG. Ayan. Yan yung setup natin dito. Magulo pa yung wiring natin dahil nag-aayos pa tayo guys. So pag okay na ito, makikita nyo gaano kalinis yung ating gawa dito. Ayan. Ano pa siya, madumi pa siya tingnan. So ito ang ating snot. Yan, snot. So mukhang napamahal na tayo sa snot. Ito hindi ko pa ito pinapaandar dahil lalaki yung kuryente namin, dahil sa sobrang laki ng battery i-charge natin sa AC. So lalaki yung kuryente, lalaki yung bill natin. Ay hindi ko muna ito, gagamitin ko lang ito pang backup pag mag burn out. Pero sa ngayon guys, kung okay na meron ng solar panel, tayo, ma-set up na natin ito. So okay na ito, pure upgrade na ito. Yung bahay namin, pure upgrade na yung bahay namin. Yan, maraming mga gamit yan. Doon mayroong mga freezer, mayroong mga electric fan, TV, internet. Yan, at saka water pump. So sa ngayon, hindi pa natin ma-drive ba ng water pump. Ito yung breaker ng water pump. So ginagamit pa natin direct sa kuryente natin. Sa grid, yan. Ito sa solar hindi pa niya kayang i-handle yung kasi 1000 watts lang siya, 24 volt, 1000 watts. So pang bahay lang siya. So okay naman mula ngayon, okay po siya gagamitin. Walang problema kahit mayroong pressure. At saka mga gamitan sa barina na ganon, mga tools, mga grinder. Hindi pa namin ito nasubukan ng rice cooker. Hindi ko ito pinadrive rice cooker dahil wala kaming rice cooker dito, kaya hindi na drive ito. So sa ngayon, LG yung natin. LG yung kung guys, bago lang itong LG na ito. Kung dating meron siyang ganito, ito yung bibilhin ko. Kasi wala siya, bagong lang ito, bagong labas lang ito ng LG. So sa lang ang LG dati, 600 watts lang yung pinaka laki niya. So ngayon meron ng ganyan, kaya binili ko siya. So ang nito guys, ang maganda ni LG ay tipid siya sa kuryente dahil hindi siya magpa-power on pag gabi. Yan. So ang kuwan lang, kailangan nating mayroong monitor. So hindi ko pa nalagay, i-wiring ko dyan. I-wiring ko yung monitor natin dyan para makita natin kung magkano na yung voltahe, ilang voltahe yung lumabas at ilang watts, ganon, para ma-detect natin. Ayan yung LG na nabili natin ng 4,000 plus. Ayan guys, hanggang dito yung ating video dahil sobrang haba na yung video natin. Baka hindi na kayang i-upload ito. Ayan, mahirap kasi mag-edit ng video guys. So yan muna yung ating latest. I-update ko kayo pag okay na yung setup natin sa LG na controller.